Kabanata 111. Ronnie then said without any hesitation, I do. Gusto kong maghiganti mula noong araw na malaman ko ang pagkamatay ni Brandon. Kapag nalaman ko ang pagkakakilanlan ng taong pumatay sa anak ko, hihiwain ko siya ng walang dalawang pag-iisip. Kasunod ng maikling paghinto, mariing idinagdag ni Ronnie, I can't call myself a father if I don't avenge my son. Agad naman siyang pinaalala ni Meldrick. Ngunit dapat mong ipangako sa akin na hindi mo masasabi kahit kanino na sinabi ko ito sa iyo. Ipinapangako kung hindi ko sasabihin sa isang kaluluwa. Itinaas ni Ronnie ang kanyang kamay at taimtim na nanumpa. Sabi ni Meldrick, okay. Ang pangalan ng practitioner na iyon ay si Severin Foylet. Severin Foylet. Napakunot ang noo ni Ronnie nang marinig iyon. Maaaring magkapareho ang pangalan ng ibang tao sa pangalan niya, at isa rin siyang hindi kaakibat na practitioner. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang karayom sa isang dayami kung hindi natin alam kung aling lungsod magsisimula ng paghahanap. Tila may naisip si Ronnie habang tinanong niya si Meldrick. Alam mo ba kung saan nakatira ang taong Severin na ito? Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Nakilala namin siya noong pumunta kami sa Skystream City. Siya ang pumatay sa 4 sa ating mga alagad. Pilit nang umiti si Meldrick. Nang marinig ito ni Ronnie, sinabi niya, bakit hindi mo siya pinatay kung gayon kung pinatay niya ang mga alagad ng sekta natin? Mas mahina ba ang iyong natamo kaysa sa kanya? Isang mapait na ngiti ang sinabi ni Meldrick, papatayin ko na sana siya nang pigilan ako ni Sofia. Itinuring niya siya bilang isang tagapagligtas pagkatapos niyang patayin si Brandon, at wala akong pagpipilian dahil pinigilan niya ako papatay sa kanya. Sinubukan kong patayin siya nang hindi nalalaman ni Sofia sa ibang pagkakataon, ngunit pagkatapos kong subukan iyon, napagtanto ko na ang lakas ko ay malayo pa rin sa kanya kahit na siya ay isang hindi kaakibat na practitioner. Nagulat ako na ang isang powerhouse na mas malakas kaysa sa level 2 warrior emperor gaya mo ay umiiral sa normal na lipunan. Siya ay dapat na isang taong may mataas na katayuan kung gayon. Kumunat ang noo ni Ronnie at hindi napigil ang mahulaan. Nasugatan niya ako nang masuntok ko siya, kaya agad akong tumakas. Sa tingin ko siya ay isang level 3 o level 4 na mandirigma na emperador. Tama ang hula mo na hindi siya ordinaryong tao. Siya rin ang gobernador ng South County, isa sa 4 na county sa Skystream Province. Ang kanyang kasalukuyang tinitirhan ay Southlink City. I am sure hindi ka mahihirapang hanapin siya kung pupunta ka doon. After explaining everything, Meldrick stood up and said, I've told you everything I know, Mr. Ronnie, so kung gusto mo o hindi maghiganti sa anak mo, nasa iyo na. Nagdahilan tuloy siya. Kaya, ang lalaking Severin na ito ay ang gobernador ng South County, at nananatili siya sa Southlink City. Isang pagpatay na layunin ang lumitaw sa mga mata ni Ronnie. Tumayo siya at kinuyam ang kanyang mga kamao, at sinabing, I revenge you soon, Brandon. Kinaumagahan, hinanap ni Ronnie ang Grand Elder at ipinaalam sa kanya, may kailangan akong asikasuhin, Grand Elder. Babalik ako sa loob ng 1 linggo. Tumingin ang Grand Elder kay Ronnie at nagtanong, may mali ba? Ngumiti ng pilit si Ronnie at sinabi, I am still feeling depressed kahit matagal nang patay si Brandon. Ngayon, araw-araw akong umiinom para subukang emanhid ang sarili ko sa alak, kaya naisipan kong maglaan ng oras para makapagpahinga. Ituturing itong holiday. Tumango ang Grand Elder, at tinapik si Ronnie sa balikat, at sinabing, hindi na natin mabubuhay ang mga yumao na. I think it's good for you to relax a bit at tanggapin kung ano ang nangyari. Salamat sa iyong pag-aalala. Magalang na sumenya si Ronnie at lumipad. Sa mga oras na iyon, pauwi na si Severin at ang iba pa. Gayunpaman, itinuring nilang lahat ang paglalakbay pauwi bilang isa pang road trip at sinundan ang rutang binalak ni Megan. Walang sabi-sabi na siya ay piniling bumalik gamit ang ibang ruta kaysa sa dinaanan nila sa Skystream City. Matapos ang mahigit 2 araw sa kalsada, sa wakas ay bumalik sila sa Southlink City. Bumalik na sila, bulalas ng isang bodyguard. Maraming bodyguard ang natuwa nang makitang bumalik si Severin. Oh, nakauwi na ba sa wakas ang anak ko? Nang mabalitaan ni Maurice at Judith na nakabalik na ang kanilang anak ay agad silang lumabas ng villa para salubungin ito.
Natutuwa akong makitang ligtas at maayos kayong lahat. Todo ngiti din si Catherine matapos makitang bumalik na ang lahat. Sa kabilang banda, medyo natigilan si William nang makita niyang magkahawak kamay sina Meghan at Benjamin. Tinuro niya ang mga ito at tinanong, ano ang nangyayari sa inyong dalawa? Bakit kayo magka-holding hands? Hindi ba obvious, Dad? Nahihiya si Meghan at hindi sinasadyang ibinaba ang ulo. Sabi na ni Mom Haha, well, nagka-boyfriend ka na rin sa wakas. Nag-aalala ako na napakataas ng standards mo kaya hindi ka makakahanap ng boyfriend at makapag-asawa. William remarked with a hearty laugh, much to Meghan's chagrin. Inikat niya ang kanyang mga mata kay William at sinabing, ano ang sinasabi mo? Bakit hindi ko makuha na magkaasawa? Bukod dito, si Benjamin ay anak ng mayor ng Southlink City. Sinasabi mo bang hindi siya pasok sa standard ko? Haha, hindi naman. Kung pumayag ang mommy mo, it's all the more reason para pumayag din ako. Masayang tumawa si William. Hindi ko akalain na mabibiyayaan ang pamilya namin ng magandang balitang ito. Masayang sabi ni Catherine. Nagulat siya nang lumapit si Meghan at nakangiting sinabi, there's more what that came from, Lola. Malapit nang maging pangalawang asawa ni Severin si Sheila. Namula si Sheila at ibinaba ang ulo. Haha, syempre naman. Sa lahat ng paraan. Lalong natuwa ang matandang babae at ngumisi ito hanggang tenga. Maraming dapat ipagdiwang ang mga Shanahan sa araw na iyon pagkatapos makarating sa ngayon. Dati silang third-tier na pamilya sa isang maliit na lugar tulad ng Brookbourne, at pangarap lang nilang magkaroon ng mga koneksyon sa anak ng alkalde ng lungsod. Gayunpaman, ang kanilang manugang ay nakapag-asawa na ng gayong babae, at siya ay ikakasal din sa isang napakayamang pamilya. Ang mga Shanahan ay umuunlad sa bilis na ibang-iba sa dati. Ang anim na magagandang bodyguard ni Severin ay hindi maiwasang mapatingin kay Sheila ng may inggit. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao tulad ni Severin ay isang malapit perpektong pag-iral na mahusay sa halos lahat ng aspeto. Kahit sinong babae ay magiging masaya na pakasalan ng isang lalaking ganyan. Yay! Bumalik na sina Inay at Itay. Sa sandaling ito, tumakbo din si Celine at tuwang-tuwa na ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Severin. Tingnan mo, Celine, binili kita ng manika. Ngumiti si Sheila, na naglabas ng isang manika sa kotse, at naglakad. Salamat, Tita Sheila. Niyakap ni Celine ang manika at masayang ngumiti. Sheila then asked, na-miss mo ba ako? Ginawa ko. Masayang bulalas ni Celine. Gusto ko kapag inilabas mo ako para maglaro at magsanay. Napangiti tuloy si Meghan at sinabing, she'll be your second mommy from now on, so you can call her Mommy Sheila. Masayang masaya ang lahat nang bumalik si Severin at ang iba pa, kaya't pumunta silang lahat sa isang hotel para magdiwang. Pagsapit ng gabi, inilabas ni Severin ang kanyang mga materyales at gumawa ng ilang mga tableta sa kanyang silid. Bagamat alam na niya kung saang lungsod naruroon ang Cannes Hall, hindi siya nagmamadaling hanapin ang mga ito. Sa halip, nagplano siyang gumugol ng ilang araw sa pagpino ng ilang mga tableta para sa mga hallmasters pati na rin kina Lily at sa mga babae. Kung tutusin, naging matatag na sana ang kanilang pagkamit nitong mga nakaraang araw. Kung binigyan sila ni Severin ng mga tableta, maaari siyang makatipid ng maraming oras. Maaari silang magsanay sa panahon ng kanyang pagkawala at pagbutihin ang kanilang pagkamit habang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa partikular, marami pa ring dapat pagbutihin sina Larry, Nick, Gracie, at Rachel. Kung tutusin, magiging isang hakbang lang si Severin sa kanyang layunin kung magiging mas malakas sila. Ginugol ni Severin ang isa pang gabi sa pagpino ng 5 tableta, at hindi rin siya nagpahinga kinaumagahan. Nagpatuloy siya sa pagpino ng higit pang mga tableta at gumawa ng isa pang 8. Habang patuloy niyang pinipino ang mga tableta, tumataas din ang rate ng tagumpay ng mga high-rank na tabletang iyon sa 2nd grado. Napabuntong hininga siya nang tingnan ang mga natitirang materyales. Natutuwa ako na nagbigay ng maraming materyales ang aking Uncle Master, at nagpapasalamat din ako na ang aking talento sa alchemy ay sapat na hindi ko kailangang mag-aksaya ng napakaraming materyales noong una kong sinimulan ang pagsubok ng alchemy. Kung hindi, mauubusan ako ng mga materyales na gagamitin.
Mabilis na lumipas ang isa pang araw, at nakagawa si Severin ng kabuuang 35 second-grade high-rank na tableta sa loob ng 48 oras. Magugulat ang sinumang nakakaalam na matagumpay siyang makakapag-produce ng napakaraming tableta sa loob lamang ng 2 araw, lalo na kung nalaman nilang lahat sila ay mga second-run high-rank na tableta. Kahit na ang isang tableta ay isang kayamanan na pagnanasaan ng pinakamalakas na mandirigmang hari. Ang ilang mga bulwagan na matatagpuan ni Severin ay nabuo ng maayos sa panahong iyon. Bagamat naroon ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng panloob na mga hindi pagkakaunawaan sa simula, kumilos sila sa sandaling malaman nila na ang kanilang tagapagtaguyod ay ang South County Mansion. Siyempre, walang anumang pagtatalo sa Draco Hall, Moss Hall, o Serpent Hall dahil sinabihan sila ni Severin na huwag pukawin ang anumang gulo. Sa wakas ay tinawag ni Severin si Wendy at ang mga babae upang makita siya sa 3 umaga. Nag-improve ng husto ang inyong attainment at medyo matatag na kayo sa level 5 Warrior King, nakangiting sabi ni Severin habang nakatingin sa 6 na kabataan, at nangingibabaw na dilag sa kanyang harapan. Napangiti si Kira, hindi mo na kami bibigyan ng pills, di ba? Ang bilis mong pinuhin ang lahat ng mga tabletang ito, at ito ay sadyang nakakabaliw. Ngumiti si Severin at sinabing, tama. Bibigyan kita ng higit pang mga tableta, at sa pagkakataong ito sila ay mga second-grade high-rank na tableta. Ikalawang baitang na mataas ang ranggo. Iyan ay kahangahangang. Makakatulong ito sa amin na umunlad ng higit pa sa isang antas, tama ba? Tuwang-tuwa ang mga babae nang marinig iyon. Kung nakatanggap sila ng ganoong tableta, halos hindi na sila mapipigilan sa isang lugar tulad ng South Link City, kahit na maaaring hindi ganoon ang kaso sa ibang mga lungsod. Maaaring napakalaki ng South Link City, ngunit hindi ito maihahambing sa Skystream City sa mga tuntunin ng kasaganaan. Tumango si Severin. Masasabi ko na ang tagumpay ni Wendy ay dapat na nasa peak stage level 5 Warrior King. Kung inumin niya itong second-grade high-rank pill, malamang na malaki ang tsansa niyang makakuha ng breakthrough sa level 8 Warrior King. Para sa iba pa sa inyo, nasa intermediate stage level 5 Warrior King kayo, kaya ang pinakamagagawa niyong tagumpay ay ang level 7 Warrior King. Mas masaya ako dyan, sir. Hindi ko alam kung paano ako makakapagpasalamat sa pagbibigay sa amin ng mga tabletang ito. Tuwang-tuwang sabi ni Abigail, at natuwa rin ang iba. Sa tabi nila, tinakpan ni Naomi ang kanyang bibig ng nakangisi at sinabing, aba, kung hindi mo alam kung paano magpasalamat sa kanya, pagkatapos ay maaari mong palaging ipangako ang iyong puso at kaluluwa sa kanya. Hindi mo ba nakita ang mga palabas sa TV na kung saan ang babae ay nag-aalok ng kanyang sarili sa lalaki dahil wala siyang anumang paraan para bayaran siya? Namula si Abigail sa sinabi ni Naomi. Sa pagkakataong iyon, inilibot ni Abigail ang kanyang mga mata. Ano bang pinagsasabi mo, Naomi? Nagbibiro lang ako. Tignan mo na mumula ka ng husto. Nakangiting sabi ni Naomi. Medyo nahiya si Severin nang sabihin iyon ng mga babae. Tumikim siya at nagkunwaring hindi narinig ang usapan nila. Sa kanyang mga kakayahan sa pag-iisip, nag-levitate siya ng 6 na tableta sa harap ng lahat. Maaari kayong kumuha ng isa bawat isa ng random. Hindi na kailangang pagtalunan kung aling tableta ang mas mahusay kaysa sa iba. Bakit namin gagawin iyon? We're more than happy to get this pill, and we're already very grateful that you could give them to us, nakangiting sabi ni Kira. Sunod-sunod na nagpasalamat ang mga babae at maingat na iniligpit ang kani-kanilang tableta. Tumango si Severin ng may kasiyahan at sinabing, aalis ako papuntang Wyman City sa loob ng 2 araw, kaya ipaubaya ko ang kaligtasan ng mansyon sa inyong mga kamay. Agad na tinapik ni Lily ang kanyang dibdib at sinigurado. Hindi mo kailangang mag-alala ng labis sa iyong paglalakbay. Ang pill na ito ay gagawin kaming lahat na level 7 Warrior King sa pinakamaliit. At maaari pa nga kaming maging sapat na malakas para lumukso sa mas mataas na antas kaysa sa mga kalaban. Ang mansyon ay nasa ligtas na mga kamay. Oo, hindi mo kailangang mag-alala. Well, ingat sa lahat dito. Agad na sabi ni Wendy. Tumango si Severin. Okay kung ganoon, iyon na lang para sa araw na ito. Huwag kalimutang magpadala ng isang tao upang ipaalam sa lahat ng mga hallmasters na gusto kong makita sila. Oo, sir,
Sabay-sabay na sagot ng mga bodyguard. Lumabas ka dito, Severin. Sa sandaling iyon, gayunpaman, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumipad at tinitigan siya mula sa himpapawid. Nasa suicide mission ba siya o ano? Nababaliw na yata siya para makapasok na lang sa mansyon ng ganoon. May death wish ba siya? Marami sa mga bodyguard ang lumipad din sa ere. Bumaba kayo dito. Tawag ni Severin at inutusan ang lahat ng bodyguards niyang bumaba. Sir, siya ay lumalabag sa iyong ari-arian. Sabi ng isang bodyguard habang nakatitig sa pumasok. Tumango si Severin. Alam ko iyon, ngunit hindi ka makakapareha sa kanya, kahit na sabay-sabay niyo siyang atakihin. Napakunot-noo si Lily at naramdaman ng isang makapangyarihang mamamatay tao na aura mula sa nagngangalit na estranghero. Malakas siya, napakalakas. Pahayag ni Wendy pagkatapos tumingin sa lalaki. Kabanata 115. Sino sa inyo si Severin? Lumabas ka rito at hayaan mong patayin kita, kung hindi, sisirain ko ang lugar na ito at papatayin ang lahat ng nandito. Galit na sabi ng nanghihimasok habang nakatingin sa ibaba. Natakot ang lahat sa mansyon, at lahat sila ay tumakbo palabas upang tingnan kung sino ang gumawa ng ganoong kaguluhan. Ililigtas ko ang iba kung magpapakita ka at hahayaan kitang patayin para ipaghiganti ang anak ko. Magbibilang ako hanggang 10, at magpapatuloy ako sa isang pagpatay kung hindi ka lalabas noon. Sabi ulit ng medyo may edad na lalaki. Ngumiti si Severin. Sa isang mabilis na takbo, lumipad siya sa taas na halos 100 metro at tumayo sa harap ng lalaki. Huwag na mag-abala sa pagbibilang. Magsasayang lang ito ng mas maraming oras. Sabi ni Severin habang nakatingin sa kabilang partido. Pinikit ng lalaki ang kanyang mga mata. Ikaw ba ang pumatay sa anak ko? Ngumiti ng mapait si Severin. Paumanhin, ngunit hindi ko na mabilang kung ilang tao ang aking napatay. Sino sa kanila ang iyong anak? Kumibot ng ilang beses ang labi ng nasa katanghaliang lalaki. Pinandilatan niya si Severin at sinabing, sisiguraduhin kong maaalala mo ang aming mga pangalan kapag namatay ka ngayon. Ang pangalan ko ay Ronnie, at ang pangalan ng aking anak ay Brandon. Hindi gaanong pinansin ni Severin nang mapatay niya si Brandon, at nakalimutan na niya ang pangalang iyon. Saglit na nag-isip, kumunat ang noo niya at nagtatakang nagtanong, sino si Brandon? Maaari ka bang maging mas tiyak? Hindi mo alam kung sino si Brandon. Pagkatapos ay ipaalala ko sa iyo muli. Siya ay isang disipulo ng Stormy Moon Sect, at ako ang tagapagtanggol ng sekta. Isang malakas na pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya ang bumulwak mula sa kanyang kamao nang sabihin niya ito. Masasabi mo ba ang antas ng pagkamit ng nanghihimasok mula sa espiritual na enerhiya na ginawa niya? Tanong ni Lily kay Wendy. Tiningnang mabuti ni Wendy at sinabing, mataas ang kanyang natamo, napakataas. I am guessing isa siyang level 7 warrior emperor. Siguro kung magiging malakas si Mr. Severin para labanan siya. Sumugod na sina Diane, Megan, at ang iba pa noon, at natakot si Diane nang marinig ang mga salita ni Wendy. Isang level 7 warrior emperor. Ganun ba kataas ang nanghihimasok na attainment? Mukhang hindi maganda ito. Hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas ang tagapagtanggol ng Stormy Moon Sects. Ano ang dapat nating gawin? Mawawala ang posisyon natin bilang South County Mansion kung mapatay si Severin. Nag-aalala ang ekspresyon ni Felicia dahil alam niya kung anong uri ng sakuna ang mangyayari sa kanila kapag napatay si Severin. Huwag mong sabihin iyan, inay. Dapat tayong magtiwala sa kanya. Giit ni Megan sa kabila ng kaunting kumpiyansa. Naikuyong ni Sheila ang kanyang mga kamao ng walang kamalay-malay at nagkaroon ng sobrang solemn na ekspresyon sa kanyang mukha. Masyado siyang malakas. Maaaring kayanin ni Severin ang isang level 1 o isang level 2 warrior emperor, ngunit ito ay isang level 7 na warrior emperor na pinag-uusapan dito. Paano nalaman ng lalaki kung saan hahanapin si Severin? Kailan pinatay ni Severin ang kanyang anak? Isa ba ang anak mo sa 4 na disipulo ng Stormy Moon Sect na pinatay ko sa Skystream City? Naaalala ko ang pagtiyak sa akin ni Sofia na hindi niya isusumbong ang isyong ito sa sekta kapag bumalik siya. Sinabi niya na ang sekta ay hindi nasusubukan at magdudulot ng gulo sa akin. Napaisip sandali si Severin bago sinabing, oha,
Nakukuha ko na ngayon. Hindi ka nakinig sa sekta, di ba? Lumabas ka, at ngayon sinusubukan mong ipaghiganti ang iyong anak sa pamamagitan ng pagpatay sa akin. After a pause, nagpatuloy si Severin, I bet walang makakaalam kung papatayin kita ngayon. Pagkatapos ay hindi na ako guguluhin ng Stormy Moon sect. Nanginginig ang katawan ni Ronnie sa galit. Hindi niya inaasahan na hindi pa rin kilala ni Severin kung sino si Brandon kahit na binanggit niya ang pangalan ni Brandon. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa dahil para siyang nakikipag-usap sa pader. Labis na madilim ang mukha niya habang sinasabi, si Brandon ang binata na pinatay mo para iligtas si Sofia. Isa siyang talentadong level 8 warrior king. Dapat alam mo na kung sino siya, di ba? Nandito ako para ipaghiganti siya. He then sneered and said, malaki ang bibig mo, bata. Naparito ako upang maghiganti sa likod ng mga sekta dahil ito ay personal na sama ng loob na pinangahawakan ko laban sa iyo. Wala itong kinalaman sa sekta, o sa 4 na disipulong namatay sa Skystream City. Naintindihan mo ba? Sa wakas ay nagkaroon ng realization si Severin. Oh, nakikita ko, ikaw ang ama ng manyakis na iyon. Nilagyan niya ng droga si Miss Sofia at gusto niyang ipilit ang sarili sa kanya bago siya patayin. Kung narito ka para ipaghiganti ang isang hayop na katulad niya, kung gayon hindi ka rin magaling. Ikaw ay dapat ang isa na nag-spoiled sa iyong anak na lalaki sa punto kung saan siya ay hindi magdadalawang isip na gumawa ng isang bagay na karumal-dumal. Ang mga salita ni Severin ay naging asul ang mukha ni Ronnie, at pagkatapos ay namutla sa galit. Pinandilatan niya si Severin at sinabing, how dare you call my son an animal? Hindi ko intensyon na patayin ang pamilya mo ngayon, pero napagpasyahan kong huwag silang pabayaan ngayong iniinis mo ako. Nang marinig iyon, halos himatayan si Stanley sa takot. Agad siyang lumabas mula sa karamihan at sinigawan si Ronnie. Paano mo magagawa ang isang bagay na iyon? Sinabi mo na wala kang gagawin sa pamilya ng aking pinsan kung magpapakita siya, ngunit ngayon ay babalik ka sa iyong salita. Hindi mo magagawa iyon. Sumang-ayon din si George. Oo, kung ikaw ay may problema sa kanya, pagkatapos ay tanggapin ito sa kanya sa halip na sa ibang mga inosenteng tao. Lahat ay mga ordinaryong tao dito, at wala kaming kahit katiting na pundasyon ng tagumpay. Bumaba ang tingin ni Ronnie na nakangisi. Huwag niyo akong sisihin dito. Kung may dapat sisihin, si Severin. Hindi siya nagpapakita ng anumang pagsisisi, at parang ayaw niyang lumuhad at magmakaawa sa akin na palayain na rin ang kanyang pamilya. Ang masaklap pa, inasar niya ako sa pagtawag niyang hayop sa anak ko. Kung gusto niyong sisihin ang isang tao, sisihin niyo siya. Nang matapos magsalita si Ronnie ay hindi na ito umimik pa at agad na sinugod si Severin. Oras na para tapusin ang iyong buhay. Roaring Tiger Punch. Si Ronnie ay sumigaw at nagpakita ng isang higanteng tigre na may taas na 10 talampakan sa manipis na hangin mula sa kanyang espiritual na enerhiya. Yan ba ang teknik ng Level 7 Warrior Emperor? Nakakatakot ang lakas nito. Si Lily at ang iba pa ay agad na namutla sa takot. Hindi pa nila nakita ang gayong dominanteng pag-atake. Si Mr. Severin ay napakalakas. Ngunit nagsisimula akong magtaka kung kakayanin niya ang kalaban na iyon. Si Naomi ay may isang seryosong mukha dahil alam niyang patay na ang lahat sa loob ng ilang minuto kapag natalo si Severin. Walang ibang makakaharap sa ganoong kalakas na pag-atake. Ang iyong pagkamit ay karapat-dapat sa papuri, ngunit napakalungkot na kinailangan mong makilala ako. Gamit ang isang kaway ng palad niya, inilabas ni Severin ang Blood-Fiend Sword na ibinigay sa kanya ni Walrick. Habang tinuturok niya ang espiritual na enerhiya sa sandata, kumikinang ito ng maliwanag na may pulang ilaw ng dugo at nagbunga ng mahinang sigaw. Iyan ba ay isang espiritual na sandata? Tiningnan ng mabuti ni Ronnie ang espada at tuwang-tuwa siya. Ito ay medyo mataas na gradong espiritual na sandata. First grade pa lang yung hawak ko. Marahil yung sayo ay nasa ika-8 baitang o ika-9 na baitang, naniniwala ako. Lalong nagseselos si Ronnie habang nakatingin sa espada na nasa kamay ni Severin. Ito ay perpekto. Ang iyong espada ay magiging akin pagkatapos mong mamatay. Ito ay medyo malugod na sorpresa. Maaaring mayroon kang iba pang mga kayamanan sa iyo na masyado,
At hindi na ako makapaghintay na makuha silang lahat kapag namatay ka na. Malamig na ngumiti si Severin nang makita niyang excited ang ekspresyon ni Ronnie. Hehe, mangarap ka pa. Mabubuhay ka pa ba para kunin ito sa akin? Pagkatapos ay nag-inject siya ng mas maraming espiritual na enerhiya sa espada at agad itong inihampas sa harap ni Ronnie. Rose Petal Rain, sigaw ni Severin. Isang bungkus ng mga talulot ng rosas ang agad na lumitaw, at bawat isa sa kanila ay halos kasing laki ng palad. Aabot sa 100 ang mga talulot ng rosas na iyon na lumulutang sa kanyang harapan. Ang ganda ng teknik, nanlaki ang mga mata ni Lily nang makita ito. Sinabi ni Diane, maaaring maganda ito, ngunit hindi natin alam kung gagana ito. Tiningnan ni Sheila si Lily at ang mga babae bago nagtanong, Wendy, Lily, maaari niyo bang sabihin o sinuman sa iba pang mga batang babae kung ano ang antas ng pagkakamit ni Severin? Siya ba ay kasing lakas ng kanyang kalaban? Tiningnan siya ng mabuti ni Wendy bago umiling. Hindi, sa kasamaang palad. Siya ay sapat na malakas upang itago ang pagbabago-bago ng kanyang espiritual na enerhiya, ngunit ito rin ay sapat na solid na maaari niyang e-condense ang mga ito sa mga talulot na iyon. Ang masasabi ko lang sa iyo ay ang mga petals ay maganda, ngunit hindi ako sigurado kung gaano karaming espiritual na enerhiya ang nasa loob ng mga ito. Sana lang manalo si Severin. Kailangan niyang manalo. Mamatay tayo kung hindi. Sa sobrang takot ni Stanley ay halos mapaiyak siya habang nagdadasal habang nakatingin sa dalawang tao sa hangin. Hehe, ano kayang mga petals na ito? Tumingin si Ronnie sa kanila, na nakangiti. Hindi ko nais na gumawa ng napakaraming petals, ngunit naisip ko na mas maganda ang hitsura nito sa ganitong paraan. Dati sinanay ko lang ang teknik na ito sa starting stage at nakapagcast lang ng 10 petals. Ngayon ay makakagawa na ako ng 100 petals, pagkatapos na itaas ito sa intermediate stage. Ngumiti si Severin, na huminto sandali, at nagpatuloy. Sigurado akong sapat na ang 10 talulot para harapin ka, ngunit gagamit ako ng 100 petals para subukan ang tunay na kapangyarihan ng pamamaraang ito. Galit na nagngangalit ang ngipin ni Ronnie. Pinatunog mo ito na parang gumagamit ka ng sledgehammer para pumutok ng mani. Ngumisi si Severin. Kung gusto mong ihambing ang iyong sarili sa isang mani, pagkatapos ay maging aking bisita. Ikaw, galit na galit si Ronnie matapos marinig iyon. Tinuro niya si Severin at sinabi sa tigre, patayin mo siya. Gusto kong malaman kung mas malakas ba ang mga talulot na iyon o ang aking tigre. Ang 10 talampakan na matangkad na espiritual na tigre ay nagpakawala ng isang nakakabinging dagandong at umalangaw-ngaw ng isang nakakatakot na puwersa. Masyadong malakas ang momentum nito. Kakayanin pa ba ng mga talulot na iyon? Labis na nag-aalala si Catherine. Iyon ang unang beses na nakaramdam siya ng sobrang kaba. Humayo ka, nanatiling walang pakialam si Severin. Bahagya niyang ikanaway ang kanyang kamay at itinuro ang mga talulot patungo sa tigre. Ang mga talulot ay sumabog hindi sa pakikipag-ugnay, ngunit sa paglakip ng kanilang mga sarili sa tigre. Isang lagaslas ng mga pagsabog ang narinig, at ang nakakasilaw na sinag ng liwanag ay nagpilit sa ilang tao na ipikit ang kanilang mga mata. Nang mawala ang liwanag, natuklasan ni Ronnie na ang kanyang higanteng tigre ay ganap na nawasak at naging alikabok. Paano ito posible? 10 lamang ng mga petals ni Severance ang ginamit sa tigre, at ang iba ay patuloy na lumutang pasulong habang sila ay dumiretso sa kanya. Ito ay masama. Ang mga petals ay malinaw na medyo malayo, ngunit lumitaw ang mga ito sa harap niya sa loob ng ilang segundo. Ito ay halos tulad ng isang ilusyon. Nagdala sila ng pagkalito sa sinumang nasa posisyon ni Ronnie, at ang bilis ng kanilang paglalakbay sa himpapawid ay napakabilis. Sa oras na siya ay tumalikod pagkatapos na mapagtanto na may mali, natuklasan niya na huli na para sa kanya upang pumunta kahit saan. Ang mga talulot ay pumaligid sa kanya tulad ng isang pulutong ng mga balang, na tinataka ng lahat ng mga paraan ng pagtakas. Paumanhin, ngunit napalibutan ka. Hehe. Hamalakhak si Severin at sobrang nasiyahan sa lakas ng teknik na iyon. Sa paghusga mula sa kanyang trial run, wala sana siyang problemang kinakaharap ng maraming tao kung ginamit niya ang diskarteng iyon. Bakit ang pamamaraan na ito ay hindi katulad ng lahat ng iba?
Ang mga talulot na ito ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan kahit na hindi sila mukhang nakamamatay. Ang masama pa, nakakapag-produce siya ng napakaraming petals ng sabay-sabay. Hindi masyadong maganda ang kutis ni Ronnie, at nagsimulang tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo bago niya namalayan. Oras na para matugunan mo ang iyong katapusan. Huwag mong isipin na patayin ang pamilya ko kung hindi mo ako madadaanan. Hindi mapakali si Severin sa kanyang kalokohan at agad na sinenyasan ang mga talulot na dumikit sa kanya. Teka, hindi. Tila kumakatok si kamatayan sa pintuan ni Ronnie, at napasigaw siya sa takot habang nakaporma ng isang manipis na proteksyon na kalasag sa paligid ng kanyang katawan. Sa kasamaang palad, halos tiyak na sisirain ng mga talulot ang pananggalang na kalasag na iyon, kung masisira nito ang kanyang Roaring Tiger Punch. Ang kalasag ng espiritual na enerhiya ni Ronnie ay nawasak sa isang iglap, at ilang talulot ng rosas ang dumikit sa kanyang katawan bago siya hinipan. Mahigit sa kalahati ng mga petals ng rosas ang nanatiling hindi nagamit. Ibinahagi ni Severance ang kanyang mga iniisip at itinaboy ang karamihan sa mga ito, ngunit nagligtas siya ng ilan at pinalipad sila ng diretso patungo kay Stanley. Nabalot ng takot si Stanley nang makita niya iyon, at pinagpawisan siya ng malamig habang nagmamadaling nagmamakaawa. Ano lahat ito, Severin? Hindi ako ang kalaban dito. Ano ang pumasok sa iyo? Hindi ba patay na ang nanghihimasok na iyon? Masyado ka bang uhaw sa dugo na gusto mong patayin ang sarili mong pamilya? Natakot si George nang sabihin niya, baliw ka ba, Severin? Pinsan mo siya. Bumaba si Severin, na tumayo sa malapit, at bahagyang ngumiti. Sino ang nagsabi sa lalaking iyon na kunin ito sa akin? Hindi ako natatakot sa kamatayan, ngunit sa palagay ko ay hindi tayo karapat-dapat na mamatay. Maamong sabi ni Stanley at halos mapaiyak na. Pinitik ni Severin ang kanyang mga daliri at itinaboy ang mga talulot, nagbibiro lang ako. Tingnan mo kung gaano ka natakot. Kay, please huwag ka nang gumawa ng mga ganyang biro. Mamamatay na sana ako sa takot. Si Stanley ay humakbang pasulong, ngunit ang kanyang mga binti ay napakahina na halos siya ay bumagsak sa lupa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nanalo tayo, hooray! Medyo nabigla pa si Lily at ang iba pa, at ito ay halos parang panaginip sa kanya. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata matapos masaksihan na pinatay ni Severin ang isang level 7 na mandirigmang emperador ng ganoon kadali. Sa dami ng mga talulot ng rosas kanina, naramdaman nilang madali niyang mahawakan ang 7 o 8 tao na may parehong antas ng pagkamit ng nanghihimasok. Ang galing! Nanalo ang ating gobernador. Nagtatalon din ang ibang bodyguard sa tuwa. Sa wakas ay naunawaan na nila kung gaano kalakas ang kanilang amo. Masyado kang malakas, sir. Masyadong malakas. Kahanga-hanga ka. Excited na sabi ni Wendy. Ang pakikipaglaban mo sa lalaki ay napaka-insightful, at makakatulong ito sa amin ng malaki sa aming pagsasanay sa hinaharap. Napakaswerte na nakasaksi ng labanan sa pagitan ng dalawang malalakas na lalaki. Ngumiti ng pilit si Severin. Huwag kang tumayo dyan at purihin ako. Ipunan ang ilang bodyguard para linisin ang gulo. Pagkatapos bigyan sila ng ilang tagubilin, lumapit siya sa karamihan at sinabi, huwag kayong matakot. Ang kanyang natamo ay hindi masyadong mataas, at hindi siya kailanman naging katapat para sa akin. Walang imik ang lahat. Ang nanghihimasok ay ang tagapagtanggol ng isang sekta at isang antas ng 7 mandirigma na Emperor Powerhouse. Gayunpaman, minaliit ni Severin ang parehong kakayahan ng lalaki at ang sitwasyon din. Narito ang kanyang storage ring, Ginoo. Ang isa sa mga bodyguard na namamahala sa paglilinis ng kalat ay tumakbo at iniabot ang storage ring kay Severin. Kinuha ni Severin ang singsing at ngumiti. Muntik ko nang makalimutan na may makukuha pala tayong bounty sa kanya, hehe. Ang kanyang paggamit ay medyo disente, kaya sigurado akong magkakaroon ng ilang mahahalagang bagay sa loob dito. Habang sinasabi niya iyon ay nagningning ang mga mata niya nang may naisip siya. Naaalala ko ang sinabi niya na mayroon siyang unang grado na espiritual na sandata. Marahil ay magagamit ko iyon sa mga susunod na laban.
Ang aking Bloodfiend Sword ay masyadong malakas, at ito ay masyadong marangya para magamit din ito. Sa tingin ko pinakamabuting huwag gamitin iyon maliban na lang kung makatagpo ako ng isang tunay na malakas na kalaban. Ang lahat ay bumalik sa loob. Ang mga Shanahan ay naging mas tiwala sa kakayahan ni Severin matapos masaksihan ang kanyang husay kanina. Hindi na kailangang mag-alala kung susubukan o hindi ng Stormy Moon Sect na magdudulot ng gulo muli sa kanilang pamilya. Pagkatapos ng lahat, lumabas siya sa sekta upang maghiganti, at malamang na walang alam ang sekta tungkol sa kanyang mga aksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ni Wendy at ng mga babae ang 5 Hallmasters. Kailan ka pa bumalik? It's great to have you back. Natuwa si Larry nang makitang bumalik na si Severin. Nakapasok na ako sa level 3 Warrior King. Sumulyap si Severin kay Larry at tumango bilang kasiyahan. Hindi masama. Sina Mick at Gracie ay nakalusot na rin sa level 3 Warrior King, naniniwala ako. Paumanhin, Ginoo, ngunit hindi namin nakita ang alinman sa iba pang mga bulwagan sa oras na wala ka. Masyadong malaki ang Dracodam. Ngumiti ng mapait si Gracie at nanghihinayang nasabi kay Severin. Kabanata 120. Ngumiti si Severin at sinabing, "Don't worry. Kung nahanap na natin ng lubusan ang South County, maaari tayong palaging magsimula ng bagong paghahanap sa ibang mga county. Kung hindi pa rin natin sila mahahanap kahit saan sa Skystream Province, maaari tayong lumipat sa Skydrop Province at iba pang probinsya." Nagtitiwala ako na magkakaroon ng ilang impormasyon tungkol sa mga bulwagan na iyon kahit na nabura na ang mga ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumuloy siya sa kanyang pangunahing ayos ng negosyo. Pumunta ako sa inyo ngayon para bigyan ng bawat isa sa inyo ng 2 tableta. Ito ay dapat na sapat na upang taasan ang iyong natamo ng lubos, at malamang na magagawa niyong gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa antas ng 7 o antas na 8 mandirigmang hari. Hindi pwede. Magkakaroon ba talaga tayo ng napakalaking tagumpay? Bumuka ang bibig ni Rachel at iniisip niya kung mali ba siya nang narinig. Isa siyang level 5 Warrior King, at hindi siya makakagawa ng breakthrough sa level 8 kahit na mayroon siyang second grade medium rank feel. Siya ang may pinakamataas na attainment sa 5 tao doon, at naniwala siya na malamang na siya ang unang makakarating sa level 8. Ngumiti si Severin, na iwinagayway ang kanyang kamay, at nag-levitate ng 10 tableta sa harap nilang lahat. Bawat isa sa inyo ay makakakuha ng 2 tableta. Makakagawa kayo ng isang pambihirang tagumpay pagkatapos kumain ng 1 tableta, at maaari ninyong inumin ang pangalawang tableta pagkatapos na maging matatag ang inyong kasunod na tagumpay. Tiyaking na-stabilize nyo ito. Wala akong masasabi tungkol sa iba pang mga bulwagan na hindi ko matatagpuan, ngunit tiwala akong lahat kayo ay makakamit ito sa takdang panahon. Nakangiting sabi ni Severin sa kanila. Sandali lang. Ito ay hindi isang second grade na medium rank na pill, isa itong second grade high rank na pill. Nanginginig sa excitement ang boses ni Zoheb habang nakatingin sa tableta sa kamay niya. Tama ka, isa itong second grade high rank pill. Nakalusot ka na ba sa second grade high rank alchemist, supreme leader? Iyon lang ang posibleng paliwanag kung paano mo nakuha ang napakaraming tableta ng sabay-sabay. Sobrang excited din ang pakiramdam ni Mick. Siya at ang iba pang mga Hallmaster ay nag-aalala noon kung magagawa ba nila o hindi ang isang pambihirang tagumpay sa antas ng pagkamit na binanggit ni Severin sa loob ng 1 taon. Sa mga tabletang iyon, maaari pa nga nilang lampasan ang target sa halip na maabot lang ito. Tumango si Severin, "Ginawa ko. Kapag nagawa na ang tagumpay, hindi nyo nakakailanganin na katakutan ang sinuman sa Southlink City. Nalaman ko na ang Canis Hall ay nasa Wymont City, kaya malapit na akong maglakbay doon. Tandaan na magsanay habang wala ako. Iyan ay kamangha-manghang balita. Malapit nang sumali sa amin ang isa pang kasama. Hindi mapigilan ni Larry ang kanyang kagalakan. Medyo malayo dito ang Wymont City. Kung maaalala ko, nasa jurisdiction ito ng West County. Sabi ni Gracie pagkatapos ng ilang pag-iisip. Tumango si Severin. Oo, ito ay nasa West County. Dumalo ako sa piging ng kaarawan ng gobernador ng lalawigan noong isang araw at nakilala ko ang gobernador ng West County. Bigla akong nagtanong tungkol sa mga bulwagan sa aming pag-uusap,
at binanggit ng kanyang anak na babae ang pagkakaroon ng Canes Hall. Naalala niya ang pangalan dahil kakaiba ito at kapansin-pansin sa kanya. Nagpapalitan ng tingin ang lima at hindi maiwasang mapangiti sa isa't isa. Ang ilan sa mga pangalan ng mga bulwagan, tulad ng Tigris Hall at Draco Hall, ay hindi masyadong nakakagulat. Gayunpaman, ang mga pangalan tulad ng Canes Hall at Sus Hall ay hindi gaanong kaaya-aya sa pandinig. Makakatiyak ka na agad kaming pupunta sa tulong ng mansion ng county kung may mangyari dito. Ngumiti si Rachel kay Severin. Tumango si Severin. Huwag kalimutang magsanay ng mabuti. Malapit na kayong maabutan ng 6 kong babaeng bodyguard.